yung site, saan pwede mag-visit. So, sa YouTube, i-type lang po ang Lipa New Hope Ministries International. So, makikita na po natin yung, kung mapapansin nyo po, nabibideo natin ngayon yung lahat ng yung mga mensahe na sinahatid ng ating pastor. So, kung gusto nyo po yung mapakinig o mapanood, visit lang po kayo doon sa site na yan. Tayo po ay sa mga gawain, ang prayer meeting po ay tuloy-tuloy pa rin. Ito po ay tuwing Thursday, Webes. Ang oras po dito ay alas 6 hanggang alas 8. Patuloy po inaanyahan ang bawat isa. Naging yung koinonia po natin, may mga tuloy-tuloy pa rin po. May kanya-kanya tayong araw na tinakda o schedule bawat lugar. Yun nga po ang isang prayer concern ng prayer meeting at pinanalangin ng last prayer meeting. Sana talagang patuloy tayong sumuporta dito. Okay, isa. Yun po, ang ating po panambahan ay alas 9 pa rin, hindi 9:30. Alas 9 na po ay parang ng tao. Sana maging mature tayo dito. Alas 9 po. So, sige po, tayo po ay tumayong lahat para sa pagbasa ng ating teksto. Ang teksto po ay sa Malakias. Ay sa Lumang Tipan. Ay parang magkadoktong na yata ang Malakias at ang Bagong Tipan halos. So, Lumang Tipan po, Malakias 3, mga talatang 16 hanggang 18. Sabay-sabay po natin basahin. Nang magkagayoy, nag-uusap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat ng alaalay isinulat sa harap niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpalaga sa kanyang pangalan. Siya ay magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Isang natatanging kayamanan sa araw na ako'y tumitos. Kakaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. At minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Ang Diyos po, para sa pagkabasa ng ating salita, ito po at handa po natin ang ating sarili para sa pagkikinig ng mensahe ng ating pastor. Pastor, God bless mo. Tayo po yung manalangin. O dakilan natin Diyos, ating Ama. Maraming pong salamat sa pribilehiyo na karating kami sa muling bahagi ng aming patuloy na pagsamba sa inyo para sa buwan ito ng Setyembre. Papasalamat kami, Panginoon, dahil kayo ang umabay at nagbigay sa amin ng inyong masaganang biyaya at kami ay upin sa buong buwang ito. Nawa sa huling pagtatalakay namin sa iyong mga salita sa bahaging ito ng aming tema, Panginoon, patuloy mo kaming kausapin, paalalahanan, at palakasin ang aming mga loob sa gitna ng mga pakikipagbaka sa aming nararanasan sa mundo ito. Salamat po ng marami, Panginoon, sa inyong pagmamahal, sa inyong pagmamalasakit, na kung hindi gayon, Panginoon, alam namin hindi kami makakapagpatuloy na sumunod sa inyo. Kaya sa umagang ito, muli, nais namin humingi ng tulong ng patnubay ng Espiritu Santo sa aming pakikinig, sa aming pag-aaral o pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Kinikilala namin maliman na kayo magpaunawa dito sa amin, Panginoon, hindi namin ito lubos na mauunawaan at maisasatuparan.
Ang lahat po ng ito ay aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ang atin pong pagbubulayan, God honors those who fear Him. So ito po ang huling bahagi sa ating aaral sa aklat ng Malakias. Atin pong makikita ang kaibahan o dito natin i-contrast yung nauna natin mga pinag-aralan, uri ng mga tao, at ngayon naman ay kung sino itong mga tao ito na ating pagbubulayan. Kung meron mo kayo sa bahay nito, meron mo kami dito sa aming bahay na hindi ako nagkakamali, siguro baka may 20 mahigit na taon. Yan po ay naipamana sa aming mga magulang. Yun pong larawan ng tinatawag na Last Supper. Yun pong, ito po ay iginuhit ni Leonardo da Vinci. Isa po sa kinikilalang tanyag na maguguhit. Isang sabi natin ay artist. Siya po ang nagguhit din ng Mona Lisa. Kung nakita mo ninyo yung larawang ito. Sabi, ito po ay nasa isang museo sa Italia o sa Europa. Nung ginuhit daw po ito ni Leonardo da Vinci, nung una, dahil ito po ay ni-request ng Duke na si Lodovico ng Milan sa Italia. Ni-request ko na iguhit yung Last Supper. Ito po palang una niyang pagkakadrawing ay may hawak po ang imahe, larawan ng Panginoong Jesus. Dito po sa, actually hindi ko, yun ho, parang ano lang. Ito ho yung nasa isip lamang ng artist na si Leonardo da Vinci, hindi ho ganyan talaga ang tsura niya. May hawak daw ho ang imahe ng Panginoon na isang cup o yung iniiman. Nung ipakita ho ang natapos na larawan, matapos ang 3 taon, 3 years ho, ginugol ni Leonardo da Vinci para maguhit po ito. At dahil doon ay talagang napahanga ho ang marami at ipinakita niyo ito sa isang kaibigan na isa rin hong artist at sinabi, ano masasabi mo sa aking ginuhit? Ang nakita ho doon ay napansin mo noong kanyang kaibigan yung hawak na cup. At ang sabi niya, napakagaling ng iyong pagkakaguhin ito na para daw yung hawak na cup ay sabihin natin parang totoo, sabihin parang buhay na buhay. At tumarinig daw ito ni Da Vinci, ni Leonardo, ay agad niya hong binago ang larawan. Sa halip, inalis niya ho ang cup. Inalis niya ito. Alam niyo kung bakit? Ang sabi ho ng artist na ito ay ayaw niya na may higit pang ibang mapapansin doon sa larawang kanyang binuhin maliban sa imahe ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yun ang kanyang nais na pagtuunan ng pansin ng mga titingin sa kanyang masterpiece na ito. Kaya doon sa larawang nakarating na sa atin, wala na akong hawak na hawak. Inalis mo talagang sinadya niya ang sinti. Mga magulat, mga kapatid, sa ating ditong buhay, kilala natin ang Diyos. No doubt about it. Pero, ang nakakalungkot, sabi na, gaya ng ating mga natalakay noon, yung na-out of focus, kumbaga nasisentro ang mga ibang bagay, hindi talaga sa kanya, sa kanyang karakter, kundi sa mga bagay na maaari nakapaligid o kaya ay nagmumula sa kanya. Kaya, sa atin pong pagbubulay ngayong umaga, nais natin tignan ang kahalagahan noong makita at maunawaan sino yung mga tao na higit na nagpahalaga sa ating Diyos. Nakaiba doon sa mga una nating pagbulay-bulay. Doon sa ating mga nadaanan, ito yung 3 mensahe. Una, sino yung mga tao hindi nagparangal sa Panginoon o sa Diyos? Sila ho yung mga nagduda sa kanyang pag-ibig. Ito yung mga tao na nagduda sa pag-ibig ng Diyos. Hindi nila pinahatagahan ang pag-ibig niya sa kanila. Pangalawa, sila ho yung mga nagwalang bahala sa kanyang karangalan. Pinaliwala ho niya ang karangalan nila, ang karangalan ng Diyos. At pangatlo, sila ho yung mga hindi tumupad
o hindi nagpahalaga sa tipan ng Diyos sa kanilang buhay. Ito yung mga tao na nabanggit po natin sa ating pagbubulay at doon naman ay nakita natin kung paano ang hangarin ng Diyos ay mabago ang saloobin ng mga taong ito. At ngayon po ay nais natin maunawaan kung ano po ang kabaliktaran naman yan. Sila po yung mga hindi nagpahalaga sa pag-ibig, sa dangal, at sa tipan ng Diyos. Mahalagang maunawaan natin ito sapagkat maaari sa ating buhay, sa kasalukuyan, ay pwede rin natin kumustahin ang ating pag-ibig o pagpapahalaga sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang karangalan at sa kanyang tipan sa ating mga buhay. Narito po ang sinabi ng Diyos sa mga taong ito, isang pagkukumpara. Sabi ng Panginoon, masakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin. Yun ay makikita natin sa chapter 3, verse 13. Dahil ang mga taong ito, tuwing meron po silang may sinasabi ho ang Diyos, ay kinukontra nila ito sa pamamagitan ng pagsasabi nila na paano namin hindi ka inibig o paano mo pinadama ang iyong pag-ibig? Noong doon sa pagkakaloob, ang sabi rin ay paano ka namin ninanakawan? Pag doon din sa kanilang paglilingkod, sabi paano ka namin hindi pinaglilingkuran? Sa halip ho na ang makita nila ay yung positibong bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay ay tila ito ay kanilang kinukwestiyon. Naglalagay ho sila sa kanilang kaisipan ng mga bagay na nagbibigay ng pagdududa kung paano nga nila naranasan ang Diyos na ito sa kanilang buhay. So ito ay isang pagkukumpara. Ito naman ho ang nabasa kanina, bahagi ng ating teksto. Pagkatapos ay nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niya mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinadala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya, ayon sa talatang 16. Kilalanin po natin ang mga taong ito na nagparangal sa Diyos. Ano-ano ho ang kanilang ginawa? Sila ay nanatiling may takot sa Kanya. Sila ho'y nagsama-sama at sila ho'y nag-usap-usap. Yun ho'y makikita nyo sa talatang 16. Nag-usap-usap o nanatili yung takot, nagsama-sama at nag-usap-usap. Tingnan po natin ito sa linaw ng salita ng Panginoon. Ano po ba itong mga katangian na ito ng mga taong ito? Una, they fear God. Ang sabi po ng Kawikaan 16:16 ay sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Mga kapatid, ang pagkatakot po sa Diyos ay mayroong dalawang bagay. Una, yung takot na mayroon po siyang tinatawag na paghuhukom o tinatawag na pagpaparusa sa mga sumusuway. Isa pong takot yun. Kumbaga, maaari tayo, takot tayo pumunta sa impyerno. Ayaw natin doon. Pero, hindi tayo takot gumawa ng kasalanan. Maaari takot tayo sa Diyos kasi may iniiwasan lang tayong ayaw natin yung sinasabi natin sa ating salita na baka tayo makarma. Ayaw natin gumawa noon. Pero, gumagawa naman tayo sa isang banda ng mga bagay na tataluwas pa rin sa kanyang kalooban. Ang isang uri pa ng takot ay yung tinatawag ko natin reverent fear. Ito yung isang pagkatakot na mayroong paggalang o pagsamba kung sino ang Diyos. Makikita ho natin ang mga taong ito ay nagpapakita ng kanilang lubos na paggalang at pagkatakot sa Diyos. Hindi takot na sila'y parurusahan dahil kung sila naman lumalakad sa katwiran, bakit pa sila matatakot? Pero ang takot po ay nananatili sa kanilang puso sapagkat ito po ang nagiging dahilan kung bakit hindi mo sila humihiwalay o gumagawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Kasi kung iginagalang mo ang isang tao o minamahal mo, hindi mo ito sasaktan. Yun mo ang dapat natin na maunawaan sa bagay na ito. So may pagkatakot na hindi dahil sa takot mo ikay parurusahan, kundi yung takot mo kahit na alam mo hindi ka parurusahan dahil sumusunod ka sa Kanya sapagkat alam mo siya ay minamahal mo at iginagalang. Yan po ang makikita natin sa unang bahagi nito. Pangalawa, they fellowship
one another or with each other. Dito po sa ating binasa, ay makita ko sabi ng magkagawi sila ay nag-usap-usap. Sa karamihan ho ng mga tao na sumusuway sa Diyos, noong panahon ho ni Malakias, gaya na rin ang ating kalagayan ngayon, malakas ho ang tinatawag na influensya. Halimbawa, pwedeng sabihin, sino-sino ang mga taong ito? Malamang, ayon sa akusasyon ng Diyos sa pamamagitan ng Malakias sa mga Hudyong ito na bumalik mula doon sa kanilang pagkakatapon sa Babylonia ay madaming grupo ito. Malakas ang puwersa. Mayroon hong tulak o tendency na mahatak ang marami. Kasi sabi nga natin, majority sometimes is always right. Yung makakarami ay tama. Pero hindi lagi. Pero mapapansin nyo na yung mga taong may takot sa Diyos ay nagsama-sama. Nagsama-sama po sila. Ngunit, ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Ito ho ay sinasabi ng Panginoon sulat ni Apostol Pablo na hinalaw o kinuha doon po sa nangyari kay Elijah sa unang hari ng siyam. Ngunit, ano ang sagot ng Diyos? Nagtira ko ng 7,000 lalaki, hindi sumamba sa Diyos ang si Baal. Ganon din sa kasalukuyan, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahan loob. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahan loob, maliwanag na yun ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na yun masasabing kagandahan loob. Ang makikita po natin dito ay ang mga tao na hinirang ng Diyos, yung mga tao na sadyang nagkakaroon ng tunay na takot sa Diyos, yan ang nagsasama-sama. Mga kapatid, sino ang lagi nating kasama? Yung mga taong may takot sa Diyos o yung mga taong walang katakot-takot sa Diyos? Na puro kung ano-ano mga pinag-uusapan, mga bagay, nagiging dahilan na maka-influensya sila sa ating buhay. So sila ho'y nagsama-sama. Ang pangatlo, sabi, they speak to one another. Sabi ko dito ay, na magkagayon nag-usap-usap. Ang mga taong may takot sa Diyos, sila ay magkakasama at sila ay nag-usap-usap. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo ang palalahan ng isa't isa ng may buong karunungan, buong puso, kayong umawit ng mga salmo, mga himno, mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Hindi ko maliwanag kung ano ho ang pinag-uusapan. Pinignan ko po kasi yung pagkakasulat dito sa original. Sabi walang malinaw, pero sabi sila yung nag-uusap-usap. Pero in contrast o kabaligtaran ng mga ginawa ko ng mga tao laban sa Diyos, na ang sinasabi nila ay, paano ka namin hindi inibig ko? Paano mo kami inibig? Paano mo sinasabing ninakawan ka namin? Paano mo sinasabing hindi ka namin pinaglilipuran? Lahat ng ito ay sinasabi nila bilang kabaligtaran ng kanilang mga ginagawa. Malinaw na pwede natin sabihin sa paghahalin tulad na ang mga taong ito na nag-uusap-usap ay nag-uusap-usap kung sino ang Diyos na ito. At ang kanya rin yung pinag-uusapan dito ay papaano nila magagawa ang kanyang kalooban. Ibig sabihin, ito ay yung kamaraanan na kung saan itinatanghal nila ang Diyos sa kanilang kalagitnaan at pinag-uusapan nila dito ay paano pa nila mabibigyan ng higit na paglilingkod ng Diyos. And not only that, they encourage one another. Pinalalakas nila ang loob ng isa't isa upang gayon din ang gawin ng bawat isa. Mga kapatid, pag tayo'y magkakasama, ano pinag-uusapan natin? Ngayon po, nabanggit na kanina, Erwin, Alda. Sabagay, talagang ito'y phenomenal. Sabi nga ko, hindi na natin ito pwedeng iwasan. Ano man mo gawin ng tao dito, hindi nila ito pwedeng gawin. Kasi ito yung mga, kung tawagin natin, yung attraction. Kung saan hindi naman pwede talagang alisin sa buhay ng tao. Kaya lang ito ang issue. Kung tayo naman ng palataya, anong focus? Hindi masama, tumingin tayo sa mga, sabi ko, sideline. Yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. Kaya nga, nakakapita tayo, nakakapanood, may hinanamaan tayo. Pero ano po yung nais na makita ng Diyos sa atin na dapat natin pinag-uusapan?
malungkot nga nito. Minsan, chismisan tayo ng chismisan sa loob ng simbahan. Buhay na may buhay ang tinatalakay natin. Sa halip na ang itaas natin ay pangalan ng Diyos at pag-usapan natin ay paano natin siya mapapaglingkuran ng Diyos? Paano natin mahihikayat yung ibang mga kapatid na sumama sa atin at maglingkod? Ay kung marinig mo nila yung mga bagay na hindi maganda sa loob ng simbahan, tapos ang sasabihin nila, kaya pala, ayaw ko mga yan. Ay sino mo nasira? Mga kapatid, yun ho ang dapat nating iwasan. Ang mga taong ito nakaiba doon sa mga inukumpara natin ay mga taong nagpakita ng takot, nagsama-sama, at ang kanilang pinag-uusapan ay nakaluluwalhati sa Diyos. Good for us. Meron po tayong ganitong pagtitipon tuwing linggo. A time for us to refresh, to be encouraged. At sana ang ating pong pagdating dito ay nandito tayo para magpalakas nga sa isa't isa, magbigay ng encouragement. Sabihin natin, kapatid, na-miss ka na, na-miss di ba? Ilan mo sa mga kapatid na nakausap ko kanina ay mga nagkasakit, kaya pala sila'y nawala. Sabi ko ay salamat sa Diyos sa pagpapagaling sa inyo. Di ba mas maganda ho yun kaysa sabi ko, ba't narito yan? Bakit tayo magtataka? Hindi mo ba dapat ay maramdaman ng ating bawat isa sa atin ang kaligayahan na magkakasama muli tayo upang itanghal ang Diyos as we sing praises, as we pray, as we fellowship with one another. Yun ho ang tunay na may takot sa Diyos. Yun ang mga taong nagpaparangal sa Diyos. Hindi yung mga tao na nabanggit dito sa una nating mensahe na pinagdudahan ang pag-ibig, winalang dangal ng Diyos, at nagbaliwala sa paglilingkod. Ngayon, tingnan po natin, ito po isang bagay na pero ano ho ginawa ng Diyos sa mga tao ito? Ang title po natin kanina ay God honors those who fear Him. O, tingnan po ninyo, paano po inoon ng Diyos? Ito po, bibigyan ko rin ng pansin. Una, binigyan pansin sila ng Diyos, inalala sila ng Diyos, inilala sila ng Diyos, at iniligtas sila ng Diyos. Mga kapatid, hindi mawawala ng kabuluhan ang ating ginagawang pagpaparangal, pagbibigay galang, paglilingkod, at pagmamahal sa Diyos. Ang Diyos ba? Parang ganun. Kung ang tao na marunong magbalik ng utang na loob sa taong gumagawa ng mabuti. Kapatid, kaunting side track. Ito showbiz tayo ng kaunti. Kasi marami ko nagsasabi, si Alvin daw ay napakabait na tao. Ito'y nagre-reflect lang ako kasi sabi ko tingnan mo naman. God's general or universal grace. Ang ganito sabi ng Bible, kung ano ang ihahasik mo, aanihin mo. Tandaan niyo po yan. Kung ano ang ihahasik mo, aanihin mo. Mananampalataya ka man o hindi. Mas dapat takot ang Kristiyano maghasik ng masama kasi alam niya na ang Diyos ay matuwid. Eh minsan, may nga nakakalungkot. Sana hindi mas babait sa atin si Alvin. Sana mas mabait tayo sa kanya. Kasi nakakalungkot naman kung tayo pa tayo ng mga ganito sasabihin, ikaw nga, may takot ka nga sa Diyos eh. Ang buhay mo eh. Samantalang yung tao, walang pagkakilala sa Diyos, ganun ang buhay. So, gusto ko lang mong ipakaalala yun kasi ang Diyos, hindi mo siya nakakalimot sa mga taong gumagawa ng mabuti para sa kanyang pangalan. Hindi dahil sila ho ay nagpapakabuti para sila ay maligtas o tanggapin ng Diyos, given na ho sa atin na ang kabutihan natin ay biyaya din ng Diyos. Hindi tayo gumagawa nito, kundi ito ay biyaya din ng Diyos. Pero tingnan po ninyo, kung paano naman inonor ng Diyos ang mga tao ito. Una, binigyan ho sila ng pansin. Doon ho sa verse 16, na magkakain ng usap-usap silang mga natatakot sa Panginoon. And then kung tingnan po nyo sabi dito, binigyang pansin sila ng Panginoon. Mga kapatid, napakagandang, alam niyo yung napakagandang salita yun. Binigyang pansin. Tayo ba binabaliwala ng Diyos? Tayo ba pag nakita ng Diyos, sabi, ay, naman, anak ko naman yan, wala, tigas ng ulo yan. O pag nakita tayo ng Diyos, sasabihin niya, approve. Kung bagay, nakikita ko ang tunay na pagpapahalaga. Ay, paano ho?
natin makikita ito. Sabi, pinahalagahan at binigyang pansin ng Diyos sila na may takot sa Kanya, ngunit namumugi siya sa mga di gumagalang sa Kanya. Ang nais ko, tingnan po ninyo doon ay yung pagbibigay pansin. Ibig sabihin ay tinutuunan ng Diyos ng pagpapahalaga ang mga taong may takot sa Kanya. And particularly, mga mananampalataya, ito po yung mga kumbaga nagbibigay talaga ng tunay na galang sa ating Panginoon. Compared sa chapter 2 verse 12, ganito po ang sabi, yan sa verse 16, compared sa verse 16, ang sabi sa verse 12, ihiwalay nawa ng Panginoon mula sa tolda ng Job ang mga taong gumawa nito. Ang sino mang gigising o sasagot o magdadala ng handog sa Panginoon ng mga ihiwalay nawa ng Panginoon. Mga kapatid, kahit po ang Israel, hindi po lahat sila ay ligtas. Hindi. May pinili ho ang Diyos niya. So may mga tao ho na kasama nila mga Hudyo, pero hindi ho talaga sila ligtas. Mapapansin ninyo, yung mga tao na naglakbay mula sa Ehipto pagtungo sa lupang pangako, ano ho nangyari sa kanila? Pinain po sila ng lupa. May yun yung iba hindi na nakarating sa lupang pangako sapagkat pinatay na ho sila sa daan pa lamang. Hindi na sila nakarating sa lupang pangako. So, ang gusto natin bigyan ng pansin dito ay binibigyan ko sila ng Diyos ng pagpapalaga. Nakatuon ang mga mata ng Diyos sa mga gumagawa ng matuwid ayon sa kanyang paningin, ayon sa awit 34:15. Nakatuon ng tingin. Ito po yung mga description lamang. Ibig sabihin, ang Diyos po kasi natin ay omniscient, all-knowing, siya po ay omnipresent. Kung sa lahat kung saan naroon ang tayo ay nakatunghay ng Diyos at nakikita ko niya ang ating mga ginagawa. Ano kaya nakikita ng Diyos sa ating mga ginagawa? Sa lihim at hayag nating pamumuhay. Kaliwanag na gustong makita ng Diyos dito ay ang ating paggalang o lubos na pagkatakot sa Kanya. At mahalaga ba para sa atin na tayo'y pinakikinggan ng Diyos ayon sa Amos 5:23. Kasi ninyo mga kapatid dyan sa Amos 5, ang ginawa ng Diyos sa Kanyang bayan. Chapter 5 verse 23 ng Amos, ilayo mo sa akin ang ingay ng iyong mga awit, hindi ako makikinig sa himig ng iyong mga alpa. Ilayo mo sa akin ang ingay ng iyong mga awit, hindi ako makikinig sa himig ng iyong mga alpa. Ibig sabihin, ang Diyos ay pwedeng hindi makinig sa mga taong ayaw magpahalaga sa Kanya. Una tayong pinahalaga ng Diyos. Inaasahan din naman ng Diyos na magpapahalaga tayo sa Kanya. Ang sabi po sa Bilang 14, talata 36 hanggang 38. Ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel ay nilipol niya. Ang mga espiya, ito yung istorya na papasok sila sa lupang pangako, papasok po sila. Ngayon, sabi ho ng Panginoon kay Moses, pumili ho ng spies, yung 12. So, nakasama ho dyan si Joshua, si Caleb, 12. Kaya lang, ito ho malungkot. Yung 10, yung majority ng mga espiya ay nagbigay ho ng masamang ulat. Sabi nila, hindi natin mapapasok yan. Malalaking tao, di yan. Mapapangamak tayo. Pero anong ginawa ng Diyos? Ang sabi ko dito ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siya naging dahilan ng kaguluhan sa Israel, ano ang ginawa ng Diyos? Nilipol. Sa pamamagitan ng salot. Mga kapatid, what you sow, what you reap. Kung naghahasik ka ng kasinungalingan, kasamaan, babalik niya. Kaya maganda ho yung advertisement na alam niyo yung baka, yung tatapon ng basura. Hindi ka nagtatapon na ng basura kung saan yung tao. Tapos kung bumahain, pumasok lahat sa bahay niya. What you sow, what you reap. Anong inihahasik mo? Aanihin mo yan. Kung nagdadaya ka, tiyak madadaya ka. Kung nagpupula ka ng tao, pupulahin ka rin. Kasi, yun po yung tinatawag nating law kung saan ay
pinakikita ng Diyos yung kanyang universal na pagkilos sa kabuuan, na ipakita niya ang kanyang katwiran kahit mananampalataya o hindi. Kaya sabi ko nga lagi, lalo na kung tayo mananampalataya. Kaya sa unang bahagi ito, makikita natin ang tanong natin sa ating sarili, tayo ba ay pinakikinggan ng Diyos? Pangalawa, God remembers them. Sa aklat ho ng Esther, doon mo sa aklat ng Esther, hindi mo nabanggit ng Diyos. Yun mo yung tanging aklat daw sa Biblia na walang nabanggit tungkol sa Diyos. Pero ito ho maganda. Hindi na nga mahulugang wala ang Diyos doon na binanggit, ay wala ang Diyos. Nandun mo siya. Minsan tayo kasi ganyan, wala na ang Diyos. May sakit, nagka-problema, ang layo na ng Diyos. Hindi ho. Hindi tayo iniiwan at pinababayaan ng Diyos. Tayo ang lumalayo sa Kanya. Sa Esther, may kaugalian ho sila at panuntunan ho ito na kapag ka may nagawang mabuti ang isang tao para sa isang karyan, isinusulat mo yan. Yan ay pinasusulat ng hari. Ewan ko kung nabasa po ninyo itong aklat ni Esther, si Mordecai, may nagawa ko siyang mabuti para sa kalagayan ng mga sumakop sa Israel. Ang Hudyo ay di gustong lipulin itong si Haman. Pero ito si Mordecai may ginawa. Ngayon, ang sabi mo ng hari, ano ba na ibigay natin kay Mordecai? Binuksan na yun mo yung aklat. So ito yung isang panuntunan. Yan pala historically, ginagawa ko pala talaga yan. Yan po yung talaan ng mga taong may mga nagagawa. Pero hindi naman para ipagmalaki yan, kundi para lang sabihin, anong nagawang pagpapasalamat? Anong nagawang pagbabalik ng ikangako ay ganti doon sa taong gumawa ng mabuti? May paglalarawan ng pag-alaala ng Diyos sa mga pagtangis ng mga tao sa kanya'y may tao. Sa awit 56:8, ito po uli ay isang paglalarawan lamang. Mga kapatid, alam po ng Diyos ang bawat pagtangis. Yung bawat hinanakit o bigat ng loob natin, tayo na mga natatakot sa Kanya, ay alam mo ng Diyos yun. Meron mo siyang tinatawag na katulad mo ng, actually meron po diyan yung sinasabi na parang inilalagay daw sa bote, para bang ito yung magbibigay ng paalaala. Tayo mga Pilipino, pahilig natin mag-iwan ng remembrance. No? Kung ano-anong bagay. Meron nga yung sabi, yung crib ni baby ay naroon nakabitin sa taas ng kusina. Si baby nasa Amerika na nakabitin pa rin yung crib. Ngayon ang Pilipino, ang hilig natin, kaya isang buntong sa bahay ang gamit. Kasi ito yung nakikita natin, ako ginamit pa yung aking anak, yung anak ko may pamilya na, pero nandun pa. So, ganun ang Pilipino. Pero maganda ko niyan ganyan din po ang Diyos. Hindi mo nakakalimot. Yung bawat ginagawa natin para sa Kanyang banal na pangalan, dahil ginawa natin yun sa pagpaparangal sa Kanya, tinatandaan mo yan ng Diyos. Alam mo yan ng Diyos. Kaya sabi nga natin ano ba inihahasik natin? Delikado, baka ang matandaan ng Diyos sa atin hindi yung bagay na tayo aalalahanin, kundi tayo kakasigurin. And then finally, hahatulan ng Diyos ang tao maliban sa mga nakasulat ng pangalan sa aklat ng buhay. Pahayag 20:12-15. Tanong, alam po ba ninyo na ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat na yan? Nakita na po ba ninyo ang aklat na yan? Mahasapin nyo kayo ng tahasan sa inyong puso, nakasulat ang pangalan ko doon. Ang tanong ito, paano kung hindi? Tayong nagsasabi, nakasulat. Ito nga sabi natin, paano kung sabi ng Diyos paano kung isusulat? Ang ginagawa niya hindi yung nakakatanggap-tanggap sa akin Nagsabi lang yan na sumampalataya. Pero, ilalaki na. Alam nyo, ito ho ay isa, yung aking pinag-aaralan ito, isa ho ito sa dapat magpayanig sa mga nagsasabing tayo'y Kristiyano. Magpayanig dahil kung sinasabi mang nakatala ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay,
dapat alam din natin ito sa kaibuturan ng ating puso na nandoon ang pangalan natin dahil alam natin ito sa uri ng ginagawa nating pamumuhay na nagpapakita ng takot sa Diyos. Ngayon po ay ang takot sa Diyos, hindi na po yan, hindi ng mga tao. Sabi, ba't ka matatakot? Bakit matatakot ka sa Diyos? Sino ang Diyos para katakutan? Pero hindi mo nila alam, yun po ang sinasabi natin, akatulan ng Diyos ang tao. Ngayon, meron po itong provision o exemption maliban sa mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Accepted na po yan sa hatol. Pero niya napakaganda po pagkagayon, no? Kung ang ating mga pangalan ay nakasulat doon, at hindi na aalalahanin na lang ng Diyos ang ating buhay tungkol sa mga bagay na nagawa natin para sa Kanya. Hindi para tayo ay hindi mabura ang ating pangalan, nandoon ang ating pangalan, at yun po ay ating pinaninindigan. Ano po ang sabi ng Hebreo 6:10? Ganito po ang sabi doon, makatarungan ang Diyos. Kita nyo? Makatarungan ang Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Hindi natin mauunahan ang Diyos sa kanyang pagiging maalalahanin at makatarungan. Hindi daw niya malilimutan lahat ng ating ginagawa para sa Kanya. Kapag may ginawa tayong maliit o anumang bagay at alam ng Diyos na yung ginawa natin para sa Kanya, tandaan po ninyo ito mga kapatid, hindi niya makakalimutan ng Diyos. Pero pag ang mga pinagagawa ko natin kahit na ang lalaki niyan, pero pakitang tao lamang na we are just impressing others or pleasing others, but not God, walang kwenta yan. Kahit pa anong laki ng naibigay mo na, ibinuhos mo na, pero kung iyan ay mayroong halong hindi magandang motibo o alam ng Diyos na ginawa mo yan hindi dahil nagpaparangal ka sa Kanya, sayang, sayang. Sabi nga ko sa ulit ko'y matutupok ito ng apoy, hindi ho makakalimot ang Diyos. Pangatlo, God claims them as treasured possession. Tingnan niyo po sabi sa verse 17, sila ay magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, isang natatanging kayamanan sa araw na ako'y kumilos. Kahawakan ko sila na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Sila ay magiging akin, isang pag-akin, sabi ng Panginoon. So ano po ang ating nais makita rito? Sabi ng Panginoon, magiging akin sila, itatangi ko sila bilang sariling akin. Biro niyo yung angkinin tayo ng Diyos. Nilikha mo ng Diyos ang lahat, pero hindi mo tinitiyak sa atin ang banal na kasulatan at yun ang tamang katuruan. Hindi mo lahat ay aangkinin ng Diyos. Akin ito, hindi. Kanya yan, yes, siya ang nag-create. Pero ang aangkinin mo ng Diyos dito, nagbuhay ng tao, ay yung mga tao itatangi niya. Ito yung mga tao na kanyang binigyan ng pag-asa na maunawaan kung sino siya at ipinakita naman ng mga tao ito sa katotohanan dahil sila'y kinahabagan ng Diyos na sila'y nabuhay para sa Kanya. Lagi ko nasasabi ito, sa bandang huli magkakaalaman na kung sino-sino, kung sino-sino at kung sino-sino. Kasi ang sabi ko ay hahabulan ng Diyos. Hindi tayo pwedeng alam natin kung ano ating ginagawa. Kaya lang, pagdating mo sa harapan ng Diyos, hindi na tayo pwedeng mag-react sa sabihin natin, ay Panginoon, di aking gani. Doon mo sa Mateo, meron sinabing gano'n. Pero sa paghatol mo ng Diyos, hindi mo tayo bibigyan ng tsansa para magsabi na, sabihin mo nga kung ano nagawa mo. Kasi yun po ay totally i-discard. Ibig sabihin yun po ay babaliwalain dahil wala namang halaga yun at wala yung kwenta sa harapan ng Diyos. Ang itatangi mo ng Diyos ay yung mga tao na binigyan niya ng pag-asa, ng bagong buhay, gaya po ninyo, at ipinakita natin yan sa pamamagitan ng ating buhay dito sa mundo. Kaya, napakaganda mong pagkakataon sa atin. Sabi nga, given the chance, tayo mo ay gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos at sa kanyang parangalan.
Hindi na tayo gumagawa para tayo po ay tanggapin ng Diyos dahil tinanggap na niya tayo. Ang ginagawa na lang natin ay para ipakita na bilang mga tinanggap ng Diyos, sinusunod po natin ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Ang pangako ng Diyos sa bayang kanyang hinirang. Sa Jeremias 32, 38 hanggang 41, nangako ang Diyos sa kanyang bayan, specifically sa Israel, pero kasama ho natin in principle ang mga mananampalataya kung saan ay andun ho ang pangako ng Diyos sa mga hinirang gaya natin. So hindi ho tayo nag-aalala. Kasama tayo sa hinirang. Kung hindi man tayo believe doon sa paghirang, pero kung tayo hinirang, alam na natin kung ano ho ang pangako ng Diyos para sa atin. Not only just to claim it, pero andun ho yung ating pagpapahalaga sa paghirang kasi kabilang tayo doon. Yan ang ating pinariniwanag. And then, ang pangatlo, ang itinatangi ng Diyos ay mabubuhay para sa Kanya at inihanda niya sa kaluwalhatian. Tingnan po ninyo ang Romans chapter 9, 22-23. Roma, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, kapitulo siyang 22, 23. Ano nga kung sa pagnanais ng Diyos ay ipakita niya ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtitiis na may pagtitiyaga sa mga kinapupuotan niya na inihanda para sa pagkawasak. Verse 23, upang ipakilala o upang maipakilala niya ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa kanino? Sa kanino? Sa mga kinaawaan na kanyang inihanda ng una para sa kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, again, sino po ito? Hindi po ito yung mga taong naging masunurin lahat sa Diyos. Sabi, sunod namin, sumama kami sa ganito o gayon. Hindi dahil sila'y Hudyo. Pero sabi mo dito ay, sa mga kinaawaan, kinahabagan, hinirang ng Diyos upang na kanyang inihanda ng una pa. Para saan? Hindi sa paghatol, kundi sa kaluwalhatian. Mga kapatid, what a joy. In the coming days, kapag tayo'y haharap sa Diyos, sapagkat alam natin, kung tayo pinuha na ng Panginoon, haharap tayo sa Kanya na ang ating kalooban ay panatag, wala tayong pangamba sa panahon na tayo'y nakaratay marahil sa banig ng karamdaman o agaw buhay na tayo. Kasi ang maaalala ho lang natin ay yung kahabagan ng Diyos na ibinigay niya sa atin at yun ay nangangako, nakaharap tayo sa Kanya, hindi para hatulan, kundi para bigyan ng kaluwalhatian. Hindi mo ba yan din napakasaya? Nagpaso yan sa lahat ng kaligayahan na dapat nating matamasa sa mundo nito. Sabi nga ng Biblia, lahat ay lilipas. Lahat yan, tapos yan. Wala akong matitira. Pero yun ang kaluwalhatian na naghihintay mo sa atin ay walang kapantay. Eh mga kapatid, ano man yung nararamdaman ninyo ngayon na parang takot, hirap, sakit, pangamba, kawalan. Totoo yun. It's a reality. Pero gusto po natin sabihin ay ganito, ito ho ay nagpapaalaala lang sa atin na higit ang habag ng Diyos na ipinadama niya sa atin dahil hindi na tayo haharap sa hatol. Samantalang ang iba nagpapasasa marahil sa kung ano-anong kaligayahan dito sa mundo na matatapos, hindi na din haharap sila sa hatol ng Diyos. Pagpapalakas loob yun. Ano man ho ang ating nararanasan. Tingnan po ninyo, ang sabi sa Isaiah 62:4, ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ni Yahweh, isang maharlikang putong na hawak ng Diyos, hindi ka natatawaging pinabayaan, at ang lupain mo'y hindi na rin tatawaging asawang iniwanan. Ang itatawag na sa iyo'y kinalulugdan ng Diyos. Bakit? Di ba ang ating premise nun God treasured possession. Isipin nyo, tayo'y itinuring ng Diyos na napakahalagang hiyas o isang kayamanan na itinangin niya dahil bago palikay ng sanlibutan, tayo'y tinawag na ng Diyos, tayo hinirang na. Tayo'y binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mararanasan natin ito sa huling panahon. Kaya,
Ano ba kung uri tayo ng hiyas o sabihin natin treasured possession o yung sabihin natin sidlan. Maaari mo sa iba hindi tayo pinapansin. Maaari sabihin ng iba, wala namang kwentang tao yan. Sino ba yan? Halos walang pinag-aralan, wala naman niyang may pagmamalaki. Wala. Pero para sa Diyos, may halaga ka. Dahil pinagamit ka ng Diyos na kanyang sisidlan ng kanyang kalwalhatian. Ng kanyang karapatan. Napakaganda kong isipin na kapag tayo nakakarating sa mga tao na kakahaludino natin, sasabihin sa atin ano ba? Hindi sasabihin, ano ba? Hilo? Sasabihin sa atin, born again ka ba? Napakaganda. Napakagandang mabasa ng tao na tayo ang ating kalagayang ito'y sisitlan ng karangalan ng Diyos. Panghuli, God saves them. Finally, ganito po sabi sa chapter Malakias chapter 3, huling bahagi doon sa ating pinag-aaralan, kung saan ang sabi mo ng Panginoon ay kanyang ililigtas sila. At minsan pa ay makikilala ko, nakahawaan ko sila na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak, naglilingkod sa kanya. Sapagkat ito ho ay nagpapahiwatig ng paglingap ng Diyos, pagliligtas ng Diyos sa mga nagpaparangal sa kanya. Ang word na kaligtasan sa Old Testament po, meron pong iba't ibang kahulugan niya. Pwede niya kaligtasan sa kaaway, kaligtasan sa salo, kaligtasan sa paggutom, kasama yun. And then kaligtasan doon sa kapahamakan sa kabilang buhay. Hindi pa masyadong klaro ito noon, pero sa New Testament mas malinaw. Ito ho ang tinutukoy ng Diyos kasi ito ho ay sa chapter 4 ay may mas malinaw na pahiwatig ang Diyos tungkol dito ng pagliligtas mo ng Diyos sa kanyang bayan. Meaning, pupukupin, lilingapin sila ng Diyos, hindi sila hahayaan ng Diyos na kapahamak. Maaaring mamatay sila sa espada o sa taba. Pero, hindi nangangahulugang pinabayaan sila ng Diyos sapagkat may mas matinding pangako sa kabilang buhay para sa kanila. Makikita ko ang pagkakaiba ng mga taong gumagawa ng masama at mga taong may takot sa Diyos. Ano ho yun? Tungkol sa kanyang pagliligtas. Dahil ano po ang sabi? Sapagkat narito, darating ang araw, verse 4, chapter 4 na po ito, dumarating na gaya ng nagniningas na kubon na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa at ang araw na dumarating ang susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ano ba't hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat ni Sangaman? Tupok. Ibig sabihin, totally destroyed, totally ruined o burn ang mga ito. Ngunit, verse 2, ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak, kayo lalabas at luluksong para mga guya mula sa sinuman. Ito ay description ng tinatawag na pag-asa sa mga may takot sa Diyos sapagkat bibigyan niya sila ng pagkakataong makita ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Mga kapatid, dahil ito yung katapusan ng New Old Testament, mapapansin mo ninyo sa patuloy niyong pagbasa, verse 5, narito susubuin ko sa inyo si Elias. Hindi na ko si Elias ito. Meaning, hindi na ko ito yung literal Elias. At ang sabi kasi dito, na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Meaning yung huling araw. Yun yung tribulation. And then, yung tinatawag po nating paghukom. Ito'y si Juan Bautista. Ang propeta na dumating sa panahon ng bagong tipan na nagsasabing, tuwirin ninyo ang daan ng Diyos ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang daan. Ibig sabihin, ipakikita ng Panginoon ang kanyang pangako ay matutupad dahil bubuksan na ang tilon patungo sa bagong tipan. Kaya nga, ito ay isang pag-asa sa kanila noon, sa bagong tipan, at sa atin hanggang ngayon. Hahatulan ng Diyos sa mga taong nabuhay sa kasamaan at hindi nagpahalaga sa kanyang karangalan. Yun ang sabi doon sa mga sumunod na talata. Kasi nandito ay sa kabanatang 4. Inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw ng aking inihanda
sabi ng Panginoon. Mga kapatid, napakagandang description o paglalarawan ito na nakakapagpalakas ng ating loob. Tayo na mga may takot sa Diyos na nagpapakita ng katwiran sa mundong ito, maaaring tayo ho ay minority, maapi, maagrabyado. Pero sa harap ng Diyos, hindi ho tayo mawawala ng talaga. Ito po ang sabi sa sulat ni Sophonias, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan na magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawitan sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa isang kapistahan. Liligtas kita sa iyong kapahamakan upang huwag mo nang maranasan ang kahihiyan. Meron pong tinatawag sa Bible na remnant. Ito po yung sa huling panahon, mga Hudyo na itataas ng Diyos sa huling panahon. Hindi yung lahat ng Hudyo sa Israel ay pupunta sa langit. May tataki mo ang Diyos niya. May tinangin. Mga tutawagin mo natin dito ay the remnant. Yan ay tinutukoy sa Book of Romans. Mga kapatid, hindi rin po lahat. Well, gusto natin itong paalala, hindi para tayo takutin. Hindi tayong lahat. Meaning, hindi lahat na nasasabi sa buong Pilipinas na Panginoon, Panginoon. Hindi lahat na nasasabi sa buong mundo na born again kami, born again kami. Hindi lahat na nasasabi sa Panginoon, tinanggap namin si Kristo, tinanggap namin si Kristo, ay papasok sa langit. Hindi lahat. Kilala ko ng Diyos kung sino ko kanya. Kaya sinabi ko dito, alam ng Diyos kung sino yung gumagawa ng mabuti at sino yung gumagawa ng masama. At saan ba bumubukal yun? Bakit ang isang tao ay gumagawa ng kabutihan? Kung ang tao ay gumagawa ng kabutihan, kung siya'y mabuti, okay. Pero ang taong binigyan ng Diyos ng bagong buhay ay tiyak gagawa yan ng mabuti. Hindi maaari hindi. Yun ang masasabi ko. Ang taong naligtas o tinanggap ng Diyos, kinahabagan ng Diyos, tiyak gagawa yan ng mabuti. Hindi pwede yan maging masamang tao. Kapag ang nagsasabi siya'y mananampalataya at masama siyang tao, ay tiyak, ano na ho agad yun? Question mark agad, hindi yan totoo. Pero pag ang tao ay talagang nagsabi sa kanyang puso, ako'y mananampalataya, tiyak yan, gagawa yan ng mabuti. Hindi maaaring hindi mo yung katatakutan. Pag yung nagsasalita, kung meron man yung kaunting maaaring masabing hindi totoo, pero may takot yan. Hindi maaaring nandun pa rin siya sa kataliwan niya na siya'y nanluloko ng tao, nagdadaya ng tao, nagsisinungaling, nananakit ng iba. Hindi pwede. Kasi ho, ito na. Sinasabi na ho ang pagkakaiba eh. So hindi tayo pwedeng magsabi dito, hindi, ako na may kinahabagan na. Hindi pwede yun. Ang kinahabagan ay mabubuhay na matuwid para sa kaluwalhatian. Hindi pwedeng taliwas. Hindi pwede yun. Hindi tayo pwede tayong mag-justify sa isip. Kasi ang nakakatakot po nito, alam niyo itong Malakiyas, ang nakakatakot nga po nito ay ganito. Ang mga Hudyo na nagpo-question sa Diyos ay parang nagsasabi, bakit? Kailangan namin? Bakit? Sino bang nagsabi? Bakit? Ay ito, pagdating ng araw, at doon sa kanilang panahon yun, sila'y hinusgahan ng Diyos. At eventually, haatulan na rin ng Diyos kasama ng mga gumawa ng kasama. Meron mong pangyayari, ito ay isang pangyayari na ikinuwento ng mag-asawang misyonero. Dumating ho sila galing sa kanilang pagmimisyon sa Africa. Nakasabay ho nila sa barko si President Roosevelt ng Amerika. Nakasabay nila. Galing ho sa isang, hindi ho ano ito eh, parang naggaling lang ho siya sa Africa para nag-hunting. Palibasa, siyempre, Presidente, talaga kung ano, maringal ang pagtanggap. Sa barko pa lang daw, ay talagang may mga, may mga banda na, may musiko na. Siyempre, Presidente yan eh. Ito kong mag-asawa, yun mong lalaki, ay manungkot. Kasi sabi ng kanyang asawa, ba't manungkot ka? Sabi niya, galing tayo sa pagbimisyon, sa paglilingkod sa Diyos. Wala man lang malata sa atin. Wala man lang nag-ibig sa atin. So, sakay na sila sa barko. So, malungkot yung lalaki sa kanilang paglalakad. Pagdating mo nila sa pier, sa Amerika, pagbaba po ni Roosevelt, tulog na naman yung panda, yung musiko ng sasalubong. Talagang nandun yung mga dignitaries, yung mga ambassador ng ibang bansa, tarong yung mga, siyempre, kabinete,
nakalinya doon, red carpet. Tapos yung mag-asawa ko bumaba na lang mo ng kwarto na wala nang nakapansin. Pagdating mo nila sa isang hotel kung saan doon muna sila tumuloy, ang sabi nung lalaki sa kanyang misis, pinanghihinaan ako ng loob para na yung maglingkod sa Diyos. Wala nakaalala sa akin. Sabi nung kanyang misis, pumasok ka muna sa kwarto, sabi. Sabihin mo lahat sa Diyos ang laman ng iyong puso. So, sumunod ko yung asawang lalaki, pumasok siya sa kwarto. Kaya ng sandali, lumabas, nakatawa na. Nag-ayos na. Ang sabi ng asawa, bakit? Hindi na, iba na. Nag-iba ka. Kasi, kinausap ako ng Panginoon ano sabi sa'yo? Ang pinalala daw sa kanya ng Diyos ay, you're not yet. You're not here. Hindi ka pa umuwi. Alam niyo, may ibig sabihin mo nito mga kapatid. Maaari mo dito, puro sakripisyo. Hirap. Nagawa ka ng mabuti para sa Panginoon, namamasama ka. Nagawa ka ng ganito para sa Panginoon, ikaw pa may nakasabihan na, ikaw ay ganito, ikaw ay may diferensya, ikaw ay ganito. Pero alam niyo, nakapagpalakas ng loob. Kasi sabi ho ng Biblia, pagdating ho natin sa langit, sasabihin ho ng Diyos, ayon ho doon sa Mateo, well done, my good and faithful servant. At alam niyo kung sino ho ang aawit doon? Hukbo ng mga anghel na parang nila sinasabing, Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos sa buhay ng taong ito na nagbigay ng kanyang panahon at lahat. Paglilikuran ng Diyos kahit lumabas siyang kahiyariya sa paningin ng mga tao. Pero sa harap ng Diyos, marangal siya. Mga kapatid, huwag natin yung kalimutan. Huwag tayong mag-isama sa marami. Nakala natin ay dumadaluhong at umaagos na ang saya-saya natin dito. Pagkatapos pagharap natin sa Diyos, sasabihin sa atin, lumayo ka sa atin. Hindi ka kilala. Sabi ko sa inyo, nung pinag-aaralan ko dalawang bagay, pagpapalakas ng loob, ngunit pagpapaalala rin, anong klaseng buhay ang ginagawa ko sa ibabaw ng mundong ito. Finally, ganito po ang sabi, unang Samuel 2:30. God honors those who honor Him. Pinangako ko noon na tanging ang sambahayan ko lamang ang makakalapit sa akin habang panahon. Ito ay sinabi ng Diyos kay Eli. Si Eli ay isang saserdote, pero ang anak niya ay nagbarumba, nagwala. Hindi na ako gumawa ng tama. Parang hindi sila kasama din sa. Pero siya ay manibigyan ng pagkakataon. Pero sabi dito, ngunit hindi na ngayon, sabi ng Diyos. Ito sabi niya, pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Sana huwag natin ikahiya ang Diyos. Ipagmalaki natin tayo anak niya, tayo mananampalataya, tayo born again, at tiyak gagawa tayo ng mabuti at pagtitiwalaan tayo ng tao. Sana hindi tayo nila pagdududahan pag sinabi na po, born again, huwag kang aasan niya, manluloko yan. Mga kapatid ko, parangalan natin ang Diyos. Dalahon natin ang kanyang pangalan. Let's pray. Mahabaging Diyos, maraming salamat sa inyong pagmamahal sa amin. Binibigyan niyo kami ng pagkakataong ang aming buhay ay aming suriin, aming tignan kung lumalakad kami ayon sa inyong kaluwalhatian. Nakakalungkot na sa panahong ito, marami kami pinagkakabalahan na kung ano-ano, na-attract kami ng karamihan. Alam namin may mga bagay na nangyayari sa mundo na hindi namin nauunawaan, pero sana kami kung tulungan mo kaming basahin ang katotohanan mula sa inyong mga salita. Hindi nawa kami ma-attract ng mga bagay na masasama o makapalilin lang sa iba. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo kaming patunayan na kami mga anak ninyo. Nagmamahal, nagmamalasakit, nagpaparangal, may takot, gumagalang sa inyo ng lubos, ano man ang aming ginagawa. Panginoon, huwag sanang lumabas na ikakahiya ka namin sa harapan ng tao. Dahil hindi namin magawa ang gusto mo kasi
ang nakararami ay ayaw ka. Hindi ka nila gusto at hindi kami maninindigan. Tulungan mo po kami. Sana saan man kami naroon, Panginoon. Kahit ang lahat ay umayaw na sa iyo, pero sana kami hindi. Dahil naranasan namin ang inyong habag, ang inyong awa. At balang araw, malungkot man kung sasabihin ang aming dinaanan dito sa mundo, kung naging maproblema man ang buhay, pero hindi na nga hanggang iniwan mo kami o pinabayaan. Ngunit isang araw haharap kami sa inyo. Haharap kami sa inyo, sasalubungin ninyo kami at ang lahat ng mga bunang mga anghel at ang mga namatay na sa aming nagsisampalataya. Sila ang mga saksi na magpapahayag ng karangalan at kaluwalhatian mo.